Gabi na naman guys. Ang panahon ngayon ay malamig. Kahit may araw, tas mawala pa ambon-ambon. Kaya mga sakit ngayon, hindi mawala. May ubo, sipon. Ngayon sa dalawa na yan, lagnat. Kahit saan dumadapo. Kagagaling lang ng ayan, malalaman mo yung maramdaman mo masakit sa ulo. Yan. Kaya mahirap ngayon. By the way guys, tapos na ako naghapunan. Kaya nandito na ako sa kwarto ko ngayon. Nag-inom na tayo ng yung gamot ko. Kasi kung wala to guys, hindi ako makapupo. Sa araw-araw. Kaya tiis-tiis. Wala pa amo kong lalaki. Yung nandito yung anak na panganay at saka yung yung tawag nito, yung amo kong babae. Pero tapos na sila kumain. Mag-order sila ng pizza at saka carbonara. Binigyan ako ng isang pizza. Ayun ang panahaponan ko. Pero bago umalis yung kasama ko, kaya na guys. Nag-ano siya yung tawag nito. Nagluto, pinaluto kasi siya ng tanghalian ng anak ng amo namin at saka hapunan. Kaya isa na ang niluto niya. Kung ano yung ulam niluto niya ng tanghalian, siya ding hapunan. Kasi Lunes pa yung darating. Babalik. Kaya nakaupo na ako sa itong kwarto namin guys. Ito yung kama kasi namin guys, double deck. Dito ko sa taas. Doon sa baba. Kasi di ako mahilig ko sa baba. Dito ako sa baba. Kahit alis na siya. Ayaw ko sa baba. Dito ako. Buti nga guys, mura ang isang kahon nitong iniinom ko pang papupo. Medyo mahal na rin ngayon kasi noon lang 130, 120, ngayon 180 na. Pero isang buwan naman yung isang box, 30 pieces. Kaya nagtrabaho para sa sarili. May mga anak ka nga, awayin ka pa para kang hindi magulang. Pag magsalita sila sa akin, parang hindi ako magulang. Parang hindi magulang ang kaharap nila. Parang hindi magulang ang kausap nila. Pag tinatrato nila ako, ganon. Kaya nga nagtrabaho ako para hindi ako makahingi sa kanila. Kahit naman guys, mula naghiwalay kami ng ama nila, sa tagal na 18 or 19 years. Hindi ako nagprohisyo sa kanila. Kahit ganito na edad ko, nagsumikap ako magtrabaho para sustento sa sarili ko. Katulad nga niyan, katulad ng iniinom ko. Yan. Sa totoo lang guys, no? Oo, anak-anak, pero wala. Makapagsabi ka tuloy ng hindi tama sa mga pagtrato nila sa iyo. Para kang hindi magulang sa kanila.
Pero okay lang. Maranasan din nila yan. Okay pa ngayon. Ng mga ano nila sa akin. Sige lang. Okay lang yun. Sa ginagawa nila sa akin. Kaya, kapag desisyon na ako na doon talaga ako titira sa Bisaya. Hindi pa nga kayo nagsama sa isang bubong. Ganun-ganun ka na pagsalitaan. Akala mo ibang tao kaharap nila. Akala mo ibang tao kausap nila. Yun ang hindi ko matanggap, guys. Ano yung kasalanan ko na yun? Para na akong kriminal sa kanila. Lalo na siguro kung nanghihingi ako sa kanila. Grabe. Pero okay lang. Pasadyos ko na lang. Bahala na sila. Kaya, kasabihan nila, oo, lahat tayo doon papunta sa himaya. Sabi nila, uy, manghingi kayo ng tawad doon sa mama mo. Kay ito ganito. Naghingalo na. Ayoko yung ganun. Walang hingi-hingi ng tawad. Ayoko na. Ayoko yung ganun na. Maghihingalo ka na, tapos hihingi-hingi pa ng tawad din. Bahala na sila sa sarili nila. May mga kaya, may mga kwan naman sila. Panggastos. Hindi na sila magutom. Ako magkasakit na. Mamatay ko, ilibing mo siguro ko ng gobyerno. Hindi mo siguro ko pabayaan. Kaya, bahala na sila sa sarili nila. Yun lang ang ano sa akin. Sobra sila, sobra talaga, sobra. Hindi ko mawari. Talaga maatim na ganun ang ano nila sa akin. Pagtrato. Lahat tao doon man papunta. Kaya si Lord na lang bahala. Sila ang babata pa. Kaya pa nila kung ano ang gagawin nila. Dahil may pang ano sila. Pero ako, hindi na. Mantrabaho ko habang kaya ko. Kaya habang may trabaho ko, mag-unti-unti na ako dun sa Bisaya. Talaga, totoo yan. Tuparin ko talaga yan. Habang may trabaho ako, para pag mag-60 na, mag-resign na ako dito, may matirahan na, diretso ko uwi. Dun sa Bisaya. Totoo yan. Mapermi na ako dito. Kung mag-day off man ako, nasa akin na lang yan. Mag-day off ako sa hindi. Diba? Enjoy naman din ako sa trabaho ko. Kahit ganito. Kaya okay lang. Bahala sila na sa buhay nila. Malalaki na sila. Importante hindi ako nagpurhisyo sa kanila.